Mainam na itaas ang pangalan ng Panginoon, lalo pa nga ako ang mga tao ay may problema. Ang mga problema ay bahagi ng isang buhay na kumpleto at buhay na talagang makulay. James 4:14, why you do not even know what will happen tomorrow. And this kind of uncertainty is one of the realities of life that people have to live with. Na hindi natin alam na napakaayos ng lahat ngayon, biglang naiiba ang timpla ng buhay, nagkakaproblema. So dapat ang tao laging handa when we become down and out. Sabi nga nila, yung pagiging down and out, yung parang pinagtakluban ka ng langit at lupa, hindi ka uso, ikaw ang lagi ang may kasalanan o ikaw itong hindi productive, nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. At dyan sa mga panahon na yan, nagiging napakahalaga ang pag-unawa natin sa salita ng Diyos at sa mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Heavenly Father, thank you for today. Thank you, Lord, for giving us another day of life, for giving extension to this wonderful life that you allow us to live under your leadership. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, O Diyos. Cleanse us from all our iniquities. Wash us with the blood of Jesus. Enable us to see you, to hold your hand, to hear your voice, to follow you. Palayain mo kami, Panginoon, sa mga kabigatan ng katawan, kabigatan ng isip, kabigatan ng kalooban, at nawa maging sa kabigatan ng Espiritu. At kami ay makasunod sa inyong kagustuhan. Enable us, O God, to hear your voice from among the many noises that struggle and compete for our attention. We like to surrender our hearts to you now. May we be quiet before you, O God. May you speak in power and majesty, move in our midst, and always lift us up. Father, we seek you. We seek you and we came here, awaiting your blessing. In the name of Jesus our Lord and Savior, we pray. You do not even know what a day may bring forth. At kung ang lahat po ng tao ay mayroong pagkilala sa katotohanan na yan, hindi magiging lubos na sorpresa sa atin kung minsan na tayo inaabot ng mga paghihirap sa buhay. What does it mean to be down and out? The dictionary gives very simple meanings: to be destitute, to be impoverished, to be weak and incapacitated. At yan po ay nararanasan ng kahit sinong tao. Babae man siya o lalaki, matanda o bata, mayaman o mahirap, makapangyarihan o hindi makapangyarihan, nadaranasan natin yung tayo down and out. Yung parang pinagtakluban ka ng langit at lupa, parang hindi ka uso, wala nang puwang para sa iyo sa buhay na ito. Yung iba po na hindi nakakalampas sa ganyang negative feeling, kumisan they even kill themselves. Or they become desperate and kill others. At dapat handa tayo sa ganyang mga uri ng panahon. What can we do and what wisdom can we glean from the Bible as to about what we can do when we are down and out? When you are down and out, acknowledge your situation. Accept your situation. Nothing can be changed without facing it first. Dapat tinatanggap. Yun po mga on denial, yun ang mga hindi nakakalutas ng kanilang mga suliranin. Yung ikinukuble nila yung katotohanan at pinipilit nilang ibahin sa kanilang pagkaunawa, yung malinaw naman dapat at kitang-kita nila na may problema. Psalm 42 verse 6, my soul is downcast within me. Isang uri ng pagtanggap ng aking espiritu ay nanlulugo-lugo. Sabi ko noon, ang aking espiritu ay nanghihina. Psalm 38, 6-8, I am bowed down and brought very low. All day long I go about mourning. My back is filled with searing pain. There is no health in my body. I am feeble and utterly crushed. I groan in anguish of heart. Napakalalim po at napakataas ng mga naabot ng emosyon ng Psalms. At kung atin pong nanamnamin yung mga damdamin na nandiyan sa mga tula na ito at mga awit na ito, ay hindi mahirap mag-identify sa mga kalagayan natin kung ito'y dumarating sa ating buhay. Kinikilala niya na sobrang daw akong napayuko, sobrang na ako naging na-humble, sobrang na akong nakuba sa mga problema at sa mga hirap na dinadara. Proverbs 14, 10 and 13, each heart knows its own bitterness. Even in laughter, the heart may ache, and joy may end in grief. Isang malungkot na katotohanan, subalit hindi kailangan sobrang maging malungkot dahil pwede namang maiba ang inuuwian ng ganitong mga kalagayan sa buhay. At ang tangi lang daw na yung may-ari ng puso, yung may katawan, yung may kalooban ng lubos na makakaunawa sa lalim
ng kanyang mga kapighatian. Sa mga pait na kanyang dinaranas, walang pwedeng makishare nun. People can only approximate. So huwag po natin sinasabing, I understand. I know. We don't know how people feel. And we don't understand. Kuminsan yan ang pinakamadalas at pinakamadali na pagbaliwala sa pamamroblema ng isang tao. Naintindihan ko yan, lilipas din yan. Mga pananalita na hindi naman talaga nakaka-comfort. Na gusto mong sabihin, hindi mo alam ang sinasabi mo, hindi mo nadaranas ang dinaranas ko, kaya huwag mong baliwalain ang aking nadarama. Kuminsan sa kagustuhan po natin magbigay ng comfort sa kapwa, we end up trivializing their sorrow. Na minamaliit natin yung malaki sa kanila sa panahon na yon. Tanging yun lang daw may-ari ng puso ang nakakaunawa, nakakabatid ng hapdi, ng pait na nadarama nito. At kahit daw sa kabila ng ating mga halakhak, ikaw na may-ari ng puso, nalalaman mo na may lungkot kuminsan kasama yan. Merong mga pangamba. Na kuminsan nagsasaya ka lang, kaya mga tao naglalasing, kuminsan nagpa-party, kuminsan nagwawala, nagkakalat. They're trying very hard to be happy or to appear happy or to sound happy because they know that they are not. Kaya sabi niya, alam niya yan, even in laughter, the heart may ache. Meron talagang nadarama ang isang puso at may mga kabigatan. Baliwala na ito ay itanggi. Dapat tanggapin mo, malungkot ako ngayon. I feel down and out. I don't feel nice. I feel low. I have such low self-esteem. Or I am sad. I feel dejected and rejected and alone. Yung pagkilala po niyan, isang unang hakbang na para tayo makaahon sa ating kinalalagyan. Another thing we do when we are down and out, limit your load. Kahit po mga tulay, makikita natin sa highway, load limit, 15 tons. Sa maliliit na tulay, 10T, nakalagay yun. Ibig sabihin, 10 tons, 10,000 kilos ang kaya lang dalhin ng tulay na yon. Laging may load limit. Kung may dala kayong carry-on baggage, sinusukat-sukat pa yan o lampas ka na sa timbang dahil ito lang ang iyong limit. At ang puso po ng tao may hangganan ng kaya niyang dalhin na pighati. Respect your load limit. Huwag tayong magpaka-superman or superwoman when we are not. Huwag nating pagmukhaing magaan kung hirap na tayo. Kailangan na bawasan ang pinapasan ng tao. Lalo't ang pinapasan ay kasalanan, hindi mo na madala-dala, kailangan magbawas ng mga kasalanan para gumaan-gaan ang ating nararamdaman. Psalm 38 verse 4, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Wala na yatang bibigat pa na dalahin kesa sa guilt. Yung inuusig ka ng iyong budhi, napakahirap dalhin yan. At kung nilalasing mo ang iyong sarili, nililibang mo ang iyong sarili para malimutan mo ikaw nagigilty, lalo lang yan bumibigat. At kung tayo po ay nasa isang uri ng ginagawa natin na lalong nagpapabigat ng kalagayan, what is important to do is to get out of the game. Kailangan nakikita natin, ano ba yung source ng aking sorrow? Ano yung source ng aking mga pagiging down and out? Kailangan magbawas ako nito. Tanggalin ko ito o tumakas ako mula sa ganitong mga kalagayan. Ecclesiastes 11:10, so then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. So sabi, kailangang pilitin mong bunutin mula sa puso mo yung mga nakatarak na mga balaraw. Hindi yung ang lagi mo na lamang na idolo ay ang Mater Dolorosa, no, na mayroong 7 punyal na nakatarak sa kanyang puso. Tingnan mo naman ang facial expression. Di ba talagang nagkanda bigat-bigat na? Hindi dapat yun gayahin. Hindi dapat na napakarami mong pinapasan. May mga tao po kasi meron silang ganyan may messianic complex. They think that they are the saviors of the world. Papasanin nila ang daigdig. Pero merong kaya ang tao at merong hindi na kaya. Kung meron tayong activity na sobrang stress ang ibinibigay sa atin, stop. Have a break. Have a vacation from it. Kung meron tayong mga relasyon na talagang stressful, putulin, wakasan, o bigyan muna ng recess, bigyan ng break. Kailangan isara ang pinanggagalingan ng mga nagpapahirap. The Arabs have a saying, close the door that brings in
the draft. Yun daw, pinto na pinapasukan ng ambon, ng hangin, ng ulan na isara. At bakit pinto? Kasi wala mga bintana ang bahay nila. No? Sa Arabian Peninsula, the architecture there, wala talaga mga windows. So ang isasara nila, pinto. Sa atin, bintana. At tayo kasi may mga media agwa, bihira tayong tinatamaan ng ulan papasok sa bintana, di ba? Pero sa kanila, basta umulan kasi hindi kasama sa plano ng architecture nila, pasok agad sa bahay nila. So sabi nila, close the door that brings in the draft, even the wind that you don't like. Mga kapatid, kung sakasakali that you're feeling down and out, or you're about to feel down and out, i-identify nyo agad, saan nagmumula itong feeling na ito? Sino ang nagdadala nito sa buhay ko? Anong activity ko ang pinagmumulan nito? At agad-agad ninyong itigil, isara, bitawan, pagpaalaman dahil hindi marapat na patuloy kayong magdala ng load hanggang mag-break. Marami mga nagbe-break eh. Kahit yung mga circuit breakers. May load lang dapat ang isang bahay na dinadala niya ng kuryente. Kaya tayo may fuse. Pag sobrang pumasok na kuryente, hindi kakayanin ng load, magtitrip ang fuse. Titigil sa pag-andar para i-protect yung bahay sa pagkakasunog. Ang katawan natin, may load yan ng pagod, kaya natutulog. Kaya itinutulog yan kasi sinasabi ng katawan mo, tapos na ang load mo, hanggang dyan ka na lang. Ano nangyayari po sa mga nagda-drugs? Kadalasan 3-4 na araw walang tulog. Kakaya nilang tumayo na walang tulog. Pero tingnan nyo, para sila mga naglalakad na kalansay. Kasi hindi talaga kaya ng katawan, artificial lang yung power. At lahat ng bagay na artificial, may bayad. May singil. Ang hindi ipinagpapahinga, ipagpapahinga mo rin yan. Kaya yung talagang ayaw magpahinga, nagkakaroon ng karamdaman. Wala nang magawa dahil talagang hindi na kayang bumangon. Babawi at babawi ang katawan sa mga utang natin sa Kanya. So what could be giving you load? Limit your load. You have to be kind to yourself. Another thing to do when we are down and out is to share your burden. You not only limit your burden, but you also share your burden with a friend. To confide in a friend is very important. Napansin niyo po ba na kumisan maihingan niyo lang ang problema niyo sa isang napagkakatiwalaang tao kahit wala siyang ibinigay na payo, kahit hindi siya nagpautang, kahit wala siyang ibinigay na tulong, gumaan na. That's important to have friends. Friends divide our sorrow and they multiply our joy. Kaya pag tayo po may mga dinedevelop na mga friends, una, we enjoy the friendship. 2, they enjoy our friendship. And 3, if you have not yet relied on that kind of friendship, you are just saving for a rainy day. Nakakailanganin mo isang kaibigan na pwede mong pagkatiwalaan, pagsabihan ng mga problema mo na hindi mo masabi sa iba, nakakagaan. Deuteronomy 1:12, but how can I bear your problems and your burdens and your disputes all by myself? Lakefront breeze whispers your name. City lights dancing in neon flame. Heartbeats quick in a sweet refrain. Your laugh cuts through the summer rain. Electric dreams in your eyes so bright. Bassist grooves with all his might. Holding hands beneath the Willis Towers light. This windy city feels just right. The Navy Pier Ferris wheel spins above as the music takes control, whispers of love. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid. Magic's real, forever will stay. Guitar solo sings sweet serenade. Your voice is honey, love sweet parade. Chicago blues melt away the shade.
no night forever will hold. Sabi, hindi ko kaya yan mag-isa. Kailangan meron akong kasama. Kailangan meron akong katuwang. Ecclesiastes 4:10, if one falls down, his friend can help him up. Kung wala kang ginawa kundi magyabang sa iyong kaibigan, magpa-impress, magpasikat, paano mong aaminin sa kanya ang iyong mga suliranin? Paano ka magpapatulong sa mga kabigatan? Kaya kailangan meron ka man lang isa o dalawang tao sa mundo na hindi mo ini-impress. Yung kung ano ka lang yun ang pagkakaibigan ninyo, hindi yung kung ano yung akala niya tungkol sa'yo. Kasi talagang pag namang problema na po ang tao, ang pinakamahalaga, yung may makakaharap kang tao, hindi mo kailangan magkunwari. Hindi mo kailangan magbalat kayo. And it is a gift of God to have at least one person like that in your life na maaamin mo ang mga ipinakakalihim-lihim mo sa buhay. At kung minsan, malaman lang niya yun at malaman mong alam niya, napakalaking tulong na sa iyong buhay. Ecclesiastes 4:10, but pity the man who falls and has no one to help him up. Hindi ang tunay na kahabag-habag. Friends can be angels, especially in difficult moments. And friendship in the Bible is very precious. Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Kaya daw may kaibigan, kaya tayo may mga kapatid, para sa mga panahon ng kagipitan. Bagamat dapat ang nagsasabi nun yung tumutulong, hindi yung nangangailangan ng tulong. Pag mo sinabing, that's what friends are for. Dapat ang nagsasabi nun, yung tumutulong, hindi yung nangangailangan. That's what friends are for, kailangan tulungan mo ako. Naiiba yung value. Yung ikaw yung tumutulong, ayaw niyang tanggapin. So that's what friends are for. Nandito ako para katulungan. Ang nagsasabi niyan po yung tumutulong. No? Hindi natin inuobliga ang mga kaibigan natin, that's what friends are for. Therefore, ay momolestyahin kita. But a friend loves at all times. At kung minsan, ito po ang pinaghihinanakit ng mga tinatawag nating non-Christians, mga unchurched, mga hindi born again, sa mga kaibigan nila na born again. Na nagkaroon na ng kondisyon ng pakikipagkaibigan. Hindi na kita kaibigan kung idolatros ka. Hindi na kita kaibigan kung ang baptismo ay ganito lang, hindi katulad ng baptism ko. Hindi na kita kaibigan pag ganito ang doctrinal stand mo sa ganyang bagay, sa ganong bagay. Nagkaroon ng patakaran ng pakikipagkaibigan. Samantalang sa Bible mismo sinasabi, a friend loves at all times. At kung nangangailangan po tayo ng modelo, hindi ba sapat pa at lampas-lampas pa ang Panginoong Hesus na modelo? That while we were yet sinners, He loved us. So why can't born-again Christians love people who don't share their convictions? Why can't born-again Christians not love people who don't share their religious color? Nilalagyan natin ng patakaran. Dapat nga, mas kaya mong umibig. Mas kaya mong magmahal dahil meron kang Kristo sa iyong puso. Pero yung iba, kumikitid talaga ang isip. Akala lang ibig sabihin na maging born-again Christian, Bible-based Christian, evangelical Christian, maging judgmental. Na pagka hindi ka nakakaabot sa akin